oh yes, definitely there's a problem. Kung dalawa ang magno-nominate sa iyo, ano, parang competition, no? Okay, unang-una, dun sa integrity mo, no, as an applicant and as a potential employee. Kasi pagka ni-nominate ka ng employer mo, they will have to spend money for you. Look, if they're getting a registered migration agent or a lawyer to do the whole process of nomination, it's an easy, 6,000 Australian dollars for the professional fee. And then there came the SAF levy, yung kanilang contribution. And for each applicant, they will have to pay Australian government as part of their contribution or levy ng 5,000 Australian dollars. And then, of course, meron pang nomination application fee, and then meron pang sponsorship fee, no? So medyo yung area na yon, no, kasi kung hahayaan mo silang i-nominate ka tas hindi mo naman kukunin yung isa, para naman hindi maganda yon, kasi lalo na kung sila pa rin yung nakakompromiso na magbabayad sa iyo, no? Kasi para sa mga nominated position or work visa, it's an easy around 20,000 to 25,000 spending sa inyong employer. So, yun yung unang problema. And then, second, pagdating naman sa processing ng application, wala sigurong problema doon sa nomination part dahil sa employer mo yon, no? Pwedeng maaprobahan. Pero ngayon, pag pinasok ka bilang visa applicant, at kung merong discrepancy doon sa parehong position ng trabaho, so you're putting yourself at risk na magkakaroon pa ng question tungkol sa iyo. So siguro bago ka magpa-nominate, mamili ka na ng isa lang kung alin yung gusto mo. Kaysa sa paggastusin mo sila pagkatapos isa lang pala yung pipiliin mo. Piliin mo bago sila gumastos. Okay? Para nang sa ganun ay maluwalhati sa kalooban mo yung pupuntahan mo. And wala kang pagkakautangan. Although hindi naman utang yan, kaya lang hindi maganda para sa integrity mo. Okay?